Sa hinaharap, ang sitwasyong pang-ekonomiya ay naghihirap hanggang sa punto na tanging 20% lamang ng mga mamamayan ang may trabaho at ang natitirang bahagi ng populasyon ay naghihirap sa kahirapan. Sa wakas, nagpasya ang pamahalaan na itayo ang isang pader sa gitna ng lungsod, kaya't ngayon ang mga walang trabaho ay naninirahan sa labas nito sa isang lugar na kilala bilang ang zone, at ang mga aktibo ay naninirahan sa maunlad na lungsod sa likod ng pader. Isang matinding hukbo ng mga bantay ang nagbabantay sa pader na ito ng 24/7 sa 3 dekada matapos itayo ang pader. Ang sitwasyon sa zone ay kinabibilangan ng maraming dinatritong sakit at kakulangan ng ligtas na maiinom na tubig. Sa zone, si Noah ay naglalakad at sinusuri ang mga natutulog na tao para sa malinis na tubig at sinusubukang magnakaw mula sa isang babae. Kapag nag-react ito, lumitaw si Izia, ang ina ni Noah, mula sa likod na may kutsilyo at pinatid ang bote. Biglang lumabas ang isang malaking anunsyo sa mga screen ng pader na nagsasabing mag-aalok ang pamahalaan ng trabaho para sa lahat sa lalong madaling panahon, ngunit nahihirapan ang mga taga-zone na maniwala dito. Samantala sa lungsod, si Ruben at ang kanyang asawang si Thace ay nag-aayos na para pumasok sa trabaho sa Aquaville, ang tanging kumpanya ng tubig. Ang kanilang anak na si Mail ay nagbibihis na iba sa mga tuntunin ngunit kinakailangan ni Ruben na sermonan siya upang hindi mapatawan ng multa. Ipinaalala rin niya sa kanya na mag-ensayo ng mas madalas dahil siya ay bingi at itinuturing ng outcast, kaya't kailangan niyang magtrabaho ng mabuti upang magtagumpay. Pagdating nila sa opisina, natutunan nila na si Ministro ng Paggawa Monroe ay wakas ng pinakawalan matapos ang isang taon ng pagiging bihag dahil nakipagkasundo sila sa mga rebelde na kumuha sa kanya. Para sa unang beses sa loob ng isang dekada, bumisita si punong ministro Nadia sa zone upang magbigay ng isang napakakunwaring talumpati tungkol sa pantay-pantay at ipabatid sa kanila ang tungkol sa kasunduang iyon, palalayain ng mga rebelde ang kanyang asawa na si Monroe at kapalit nito, bibigyan ng trabaho sa lungsod ang 10,000 taga-zone sa ilalim ng Solidarity Job Program. Lubos ang kasiyahan ng mga taga-zone sa balita, ngunit nag-aalala at nag-iingat ang mga aktibo dahil may negatibong pananaw sila sa mga mahihirap na tao. Matapos ang anunsyo, inilabas si Ministro Monroe ng mga rebelde at dinala siya ng mga bantay upang muling magkita sa Nadia, na hinihiling sa kanya sa bulong na ipahayag na mabuti ang trato sa kanya. Sinabi ni Monroe sa lahat na okay lang siya ngunit kapag umalis na siya kasama si Nadia sa kanilang kotse, lumilitaw na nawawala siya ng 2 daliri. Ikinagulat niya na tinanggap ni Nadia ang kasunduan dahil kinamumuhian niya ang mga taga-zone, ngunit kinailangan niya ito dahil ang pagkidnap kay Monroe ay nagdulot ng internasyonal na eskandalo at hihinto ang world bahala ang sitwasyon. Sa bahay, binigyan si Monroe ng bagong daliri, at sinabi sa kanya ng kanyang anak na si Zoe na siya ay sisigot ng mga tanong mamaya dahil ngayon ang kanyang stress ay magiging sanhi ng maling mga sagot samantala. Pumunta si Noah sa klase kasama si Jay Robinson, na nag-aalala na baka ang ilan sa kanyang mga estudyante ay masyadong maraming iniinom na City Scott, isang ilegal na substansya na ginagamit ng ilang adik upang mapalitan ang kakulangan ng tubig. Tinuturuan sila ni Robinson ng mga pinagmulan ng kasalukuyang sistema at sinabi na hindi dapat magtrabaho ang mga tao upang mabuhay at maging may halaga. Iniisip ni Noah na ang trabaho ay kalayaan at binanggit ang kanyang ama na nanalo sa Loteria 13 anyos na ang nakakaraan at ngayon ay masaya nang naninirahan sa Timog Europa. Pagkatapos ng klase, nakakita si Noah kay Valley na nagnakaw ng mga bagay mula sa kusina ng paaralan, ngunit tumakas siya sa pamamagitan ng bintana. Sa pader, ini-interview ang mga taga-zone upang malaman kung sino ang makakasali sa programa. Kung mayroong sino mang mukhang may sakit dahil sa pag-inom ng kontaminadong tubig, agad silang tinatawanan sa linya. Kasama si Izzy sa mga in-interview kasama ang 2 iba pa, ngunit ang isa sa kanila ay tinatawanang nag-aalala. Tinatanong sila ng mga medyo matinding tanong tungkol sa kanilang pinagmulan, at dahil may isang pwesto na lang, nagsinungaling si Izzy at sinabi na ang ibang babae ay adik, kaya siya ang nakakuha ng trabaho. Bago sila makapasok sa lungsod, binigyan sila ng code tattoo sa kanilang mga palso. Sa Aquaville, nagkakamali si T.